Okay guys, mabuhay, maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel. Of course, marami nga ang natuwa at nakita sila Joss Ford and Kira Ballinger. Talagang, alam niyo, very ano to, kung naghahanap kayo ng tandem or love team na very sweet, silang dalawa talaga. And aside from the fact na sobrang bagay sila when it comes to looks, yung parehas, alam mong mistisa, at saka parang nag-ano sila, compliment talaga sila sa isa't isa in terms of body, parehas halos, at isa pa sa mga napapansin mo, ano talaga, ay ano katulad niya, nakikita niyo naman, di ba? Angat na angat ang looks nila talagang oh. At saka ang gusto ko kasi sa kanila, like halimbawa yan, nakita niyo naman si Joss, masyado siyang maasikaso kay Kira, very protective siya. So anyways, ayun na, kabugan nga raw ito ng mga tandem-tandem like yan, Joss and Kira, of course, si Shuvi and si Anthony. Kasi iba naman, walang ka-love team dyan, di ba? So anyways, eto lang kasi, parang medyo yung iba kasi nagulat lang sa itsura ni Anthony kasi parang ang medyo mas nag darken talaga ang color niya, 'di ba? Kumbaga noon parang medyo dark na nga siya. Ngayon mas tumindi pa yata. Alam naman natin siguro nag-beach nga sila, nagbabad sa arawan. So, pero anyways, ano naman talaga, head turner din naman talaga siya. Pag tinignan mo kasi very tall, maganda ang katawan, ang ganda ng face. 'Di ba sabi nga ni Shubi ano talaga, tall, dark and handsome din. Parang Donnie Pangilinan. So, sila very natural lang yung dalawa. Walang masyadong effort. Kumbaga, unlike itong dalawa, si Joss tsaka si Kira, nararamdaman mo yung, alam mong ano sila dalawa, yung alam mo yung magkachika talaga sila, alam mo yung parang matagal may something na, tsaka hindi talaga sila napaghihiwalay kahit pa paano. Kung mapaghiwalay man, medyo, nakatanaw pa rin si Joss kung nasan. Very sexy kasi si Kira nung sa premiere night ng Wag Kang Titingin, of course. Kaya siguro, nandyan lang talaga siya palagi. Lagi niyang tinitignan. Because kita niyo naman, no, naka-expose ang likod, tapos yung harap nga, harap, kita pa rin yung chan. Eto naman kasi si Shubi parang may sariling mundo rin di ba? Ano siya, siya yung tipo ng artist ang lalapit sa mga, katulad niyan, yung mga big bosses ng GMA7, of course, napita niya pati ng mentor. Super chika, nakita mo ando lang si Anthony, eto nandito na sa isa. Unlike si Joss at si Kira talagang parang ano nga, hindi mapaghihiwalay. But anyways, ayun basta ako, kung tatanungin nyo kung kanino ba talaga, kung sino ang mas ano, of course, doon ako sa Kira and Joss kasi talagang ramdam mo may something sa kanila. So mas nakakakilig din kasi yung pag ganun. Kasi naman si Shubi pag ini-interview yung tungkol kay Anthony sa relationship nila, laging nagliligawan. Ganun ang sagot. Although siguro kung totoo namang nagliligawan sila, pero kaya lang 'di ba, medyo nababawasan kasi ng kilig, yung feeling mo parang ine-adjust ka pa. Unlike itong si Joss, talagang very vocal, very open, na talagang love niya or type niya si Kira. Remember, there was one premiere na talagang nag-attend si Joss, pero wala si Kira. So, magkatabi pa rin sila, na-picturean ko siya, nakatabi yung name ni Kira. So, ganun siya. At anyways, alam mo, nakakatuwa din dahil ang dami ko nakita yung mga nag-ano sa Pinoy Big Brother sa PBB collab yung recently nga lang, 'di ba? So, nag-attend sila diyan. Of course, 'di ba si Shubi naman noon, ang mga latest kasi yan katulad niyan si Marco Massa, and si Sofia Pablo, isa sa mga nag-Pinoy Big Brother din siya. Ito yung last bago man lang lumipat ang bahay, ang PBB. Anyways, dito sa part na to, of course, hinihingi nilang support talaga ng mga fans, mag-post, talaga ng kanilang movie, yung Huwag Kang Titingin. Siyempre, sa panahon ngayon, ang hirap din talagang tiwalaan yung ano I mean, lahat talaga gagawin mo, mag-effort ka talaga para lang maibenta kung ano yung maibebenta mong pelikula. Ayun na naman si Joss, di ba? Of course, andyan na naman si, yun gusto ko yung mga ganyang drama. But anyways, eto, tinutukso nila si Anthony sa part na ito kasi nga, alam mo, in fairness may meron naman siyang kaalaman sa acting. Hindi naman yung mga typical na American amboy or Phil na parang kulang. Ito, medyo, syempre, pag in terms of
pagsasalita ng Tagalog, alam mo nang doon ang kulang. Pero okay siya. Ito pa is very promising din itong si John Clifford. Napakagwapo. Ang ganda ng face niya. Ang ganda ng rehistro. Aside from the fact na ang bait niya sa fans. Sa totoo lang. So, ayan na siya talaga. Yung lumapit, marinig mo yung bulong-bulungan na ano. Kaya lang, ayun, very wholesome yung itsura. At ako, naniniwala ako na pag time mo talaga na sumikat, talagang sisikat at sisikat ka. Ibibigay at ibibigay sa'yo. Yan. Tsaka ano siya, bukod sa accommodating sa fans, may ano din, marunong magbigay galang. Of course, ayan, tignan mo. Tsaka yung profile, yung face niya talaga. Face card din eh. Hindi rin pakakabog kung looks ang pag-uusapan. Diba? Sa mga galing sa Pinoy Big Brother, talagang go, fight and fight pa rin siya. Talagang pag tinabi mo, hindi siya magpapahuli. Of course, ando din si Fred Moser, sa mga nanggaling din sa PBB. Ayan. Hindi ko lang masyadong, eto, ano siya ha, attractive siya because of course, ang ganda ng face. At the same time, ang tangkad niya. Ay, hindi ko lang masyadong nakuha yung name nung kasama niya. Pero parang magjowa sila, no? Talagang always together. Hindi sila napaghihiwalay kahit saan pumunta. Tsaka ano sila, parang bet na bet nila yung isa't isa. Kasi, well, anyways, ayun nga. So, hindi natin sure kung sila ba talaga or sila ba magiging magka-love team or what, magkakatulungan ba sila. Si Fred Moser parang hindi siya dun sa level ng love team. Para siyang kailangan niyang solo-solo. Although, ako tingin ko ha, to be honest, mas more on mabigyan ng role na medyo sexy yung dating. Tapos pag mas nag-mature pa ng konti, parang gano, 'di ba sila na naman ang nakita natin andyan. So, malaking tulong ng din ang PBB kasi yung mga fans na-recognize na sila. Kaya lang ako kasi piling-pili lang talaga. Parang never talaga ako nakapanood nitong last na Pinoy Big Brother. Unlike nung time nila, Shubi, yan, napanood ko yung mga yon. So, ito lang ang hindi masyado. So anyway, siguro kasi nga ang dami-dami ng ganap. But anyways, ayan, nakita niyo naman si John. Ako gusto ko yung mga ganong face pang showbiz. Ito kasi bagets na bagets. Alam mong yung unang tingin mo pa lang, para ang bait-bait na, yung parang hindi gagawa ng kasalanan, yung mga ganyan. Tsaka maganda sa mga batang aktor, yung mga baguhang aktor, yung talagang mag-effort sila to be with their fans, yung pag tinatawag sila, lumapit sila. Of course, eto na, actually tapos na yung premiere night nito ng Huwag Kang Titingin. At nakita naman natin si Annette, si Miss Annette, 'di ba, ang lady boss ng GMA. So, siya, in fairness, magiliw siya sa mga PBB. Naniniwala rin kasi siya na ang mga kabataan ngayon ang susunod na bubuhay ng ng generation. Of course, yung kumbaga kailangan sila ng industriya. Kailangan natin mag-discover, mag-develop ng mga bagong artists, especially ngayon ang bilis-bilis pang facing, no. Ang daming instant sumisikat agad pero nalalaos agad-agad yung iba. So ganoon na lang ang setup ngayon, Kaya swerte yung tumatagal sila sa career, 'di ba? Ay tumatagal yung career nila kasi talagang sa daming artista, hindi mo na yan makikilala lahat. But anyways, ayun na, suportahan naman natin yung Huwag Kang Titingin.